Yo, Kirara! Salamat sa pag-click sa upload natin ngayon. Bago natin simulan, paki-like mo naman ang video. Na-like mo na? Maraming salamat. Simulan na natin. Hello po, Boss Kira. Pangalanan nyo na lang po akong Ruwen. Pakinig-kinig lang sa mga podcast nyo dito sa YouTube. Pero ngayon po, gusto ko pong maibahagi ang karanasan ko na nangyari ng May 31, 2020. Para sa akin po kasi, nakakatakot itong karanasan ko na ito. Kaya naisipan ko pong ibahagi sa inyo. Tuwing tanghali po kasi, ay bumababa kami sa bahay ng may-ari nitong bahay na inuupahan namin para doon tumambay at umidlip. So tuwing tanghali po, nasa baba po kami ng girlfriend ko, pati na yung mama niya kasi mainit sa taas. Nakatambay kami nun sa baba kasi bakante po siya. Walang nangungupahan doon. Nire-renovate pa kasi yun nung panahon na yun. Nakagawian na namin ng girlfriend ko na tuwing hapon ay nakikinig ng mga horror stories habang nakatambay kami doon sa bahay ng may-ari. Pagkatapos naming makinig ng podcast nyo sa YouTube, ay inalis na namin yung earphones namin para umidlip muna. Nakatulog naman ako noon. Tapos hindi ko alam kung totoo ba yung nangyari o isang bangungot lang. Pero tingin ko kasi parang sleep paralysis yun. Kasi po, bigla na lang akong nadilat nun. Nakita ko na nakahiga pa din kami sa mismong kinahihigaan namin nung hapon na yon. Katabi ko noon yung girlfriend ko at katabi naman niya yung mama niya. Bale pinagigitnaan po namin yung girlfriend ko. Doon po sa pwesto ko ay maluwag na at medyo creepy. May kwarto kasi doon na medyo katapat ko at madilim doon sa loob noon. So balik po tayo sa nangyari, Boss Kira. So bigla nga akong nagising. Nang imulat ko yung mga mata ko, may nakikita po ako sa may bandang paanan ko. Doon sa may pwesto ng kwarto na katapat ko. Mayroong mukha ng babae na nakasilip. Sobrang puti ng mukha. Ewan ko po kung white lady yon. Hindi ako makagalaw nung time na yon. Takot na takot ako kasi nakatingin sa akin yung nakikita kong mukha ng babae. At nung ipikit ko yung mga mata ko, kasi nga natatakot na ako nun, may naramdaman naman ako sa may left side ng paa ko. Pagtingin ko ron, may nakita akong palda. Palda lang siya na kulay itim. Walang pangtaas, walang katawan, at wala ring paa. Literal na palda lang na nakalutang, Boss Kira. Sumasayad yun sa paa ko. At yung time na yon, hindi ko pa rin maigalaw ang katawan ko. Kaya naman ipinikit ko na lang ulit yung mga mata ko sa sobrang takot. May time na nung idilat ko ulit yung mata ko, nakita ko yung mama ng girlfriend ko, lumabas. Ewan ko magsisiyar ata. Sinubukan kong sumigaw ng time na yon para sana tawagin yung pansin niya. Pero walang lumalabas na boses sa bibig ko. Nakanganga ako noon, Boss Kira. Pero wala talaga. Tuwing natutulog kasi ako, laging nakabukas yung bunganga ko. Ewan ko rin. So nakita ko pang bumalik na yung mama ng girlfriend ko. Makalipas lang ang ilang minuto. Tapos narinig ko na sabi niya, nakanganga na naman siya. Nakadilat naman ako nun. Pero bakit parang hindi niya nakikita? Parang nakikita niya lang tulog ako. Pumikit ulit ako nun, Boss Kira. Kasi ayoko na talagang makita yung nakikita ko. Nakarinig ako ng mga tawanan ng mga bata. Nakakaramdam din ako ng yabag na parang papunta sa akin kapag ipinipikit ko yung mata ko.
Meron pa nga na may batang hinihila yung unan ko. Nakapikit ako nun, pero alam kong bata siya kasi naririnig ko yung boses niya. Nagsasalita yung bata pero hindi ko naman matandaan yung sinasabi niya. Hindi ko na kinayanan yung mga nararanasan at nakikita ko nung time na yon. Kaya naman naiyak na lang ako. Sumisigaw pa rin ako nun. Kahit na alam kong walang nakakarinig at walang lumalabas na boses sa bibig ko. Umiiyak na po ako ng time na yon. Pumikit ulit ako para magdasal ng ama namin. Aminado kong hindi ko masyadong kabisado yung dasal na yon. Kasi simula high school, parang hindi na ako nagdadasal. Kaya yung line ng dasal ko nun ay hanggang "and forgive us for our sins" na lang. Ayan lang. Tapos yung sa may bandang huli na lang yung alam ko. Pero itinuloy ko pa rin yung pagdarasal. Pagkatapos nun, nagising na ako sa wakas. Pawis na pawis po ako nun, kahit nakatutok naman sa amin yung electric fan. Na-sleep paralysis naman na ako dati, pero hindi ganun kalala. Hindi yung sobrang nakakatakot. Hindi ko ikinuwento sa girlfriend ko yung nangyari sa akin. Kasi binangungot na rin siya doon sa baba na yon. Hindi niya raw maimulat yung mga mata niya. Pati yung mama niya binangungot na rin. Bale, 3 na kaming binabangungot dun sa bahay na yon. Grabe talaga yung naranasan kong sleep paralysis na yon. Dati, kapag nakakaranas ako ng sleep paralysis, ang nakikita ko lang ay yung view ng kung saan ako nakaharap. Tapos may mga nakikita akong duwende. Malaking tao na malabo tapos kulay itim. Pero hanggang ganun lang. Hindi kagaya nung naranasan ko na para akong napagtripan. Tinakot talaga ako ng husto. Ito talaga yung pinaka nakakatakot na sleep paralysis na naranasan ko sa buong buhay ko. Habang tinatype ko nga to, nagtatayuan talaga ang mga balahibo ko. Sana maisali po ito sa mga YouTube videos mo, Boss Kira. Maraming salamat po. Hello, Sir Kira. Tawagin mo na lang akong Carmela. Maikli lang po itong ikukwento ko, kaya sana mapili din yung basahin. Nangyari to nung minsang nag-overnight kaming 3 magkakaklase sa bahay ng isa pa naming kaklase. Walang okasyon, wala ding homework o project. Basta naisipan lang naming mag-girls night dahil walang pasok nun kinabukasan. Sakto din kasing wala ang parents nilang magkapatid. Kaya namin naisipan bigla-bigla. After class, dumiretso na kami ng uwi sa kanila. Pagdating namin doon, wala pa yung ate niya. Kaya naman nagtulong-tulong na muna kaming magluto ng pang-dinner namin. Nandoon kami ng eksaktong 5 p.m. Nakapamili na din kami ng lulutuin namin. Planado na talaga lahat bago pa kami umuwi sa kanila. Nasa lababo ko noon, habang silang 3 nasa lamesa, naghihiwa ng gulay. Ako naman, nagigisa na ng karne para maumpisahan ng mapakuluan at makapagpalambot na ng baboy. Dito na nagsimula ang lahat. Nasa may kanan ko yung pinto ng banyo nila. Bago pa ako magsimulang magluto, una ko agad ginawa ay isinara ko yung pinto ng banyo. Ayoko kasing nakikita yung bowl kapag nagluluto. Ganon din kasi sa bahay namin. Tabi ng lababo yung banyo. So kapag naka-open yung pinto, kita ko din doon yung bowl. So ayun na nga, isinara ko ng maayos yung banyo bago ako nagsimula. Sa kalagitnaan ng ginagawa ko sa lababo, nakita kong pumasok si Ellie, yung classmate kong may-ari ng bahay.
Pumasok siya ng CR. Nakita ko. Nagkatinginan kami. Eye to eye talaga, Sir Kira. Kaya siguradong sigurado ko na pumasok talaga siya doon. Matapos ko lang iligpit at mahugasan yung mga ginamit ko sa lababo, lumapit ako sa mesa. Kung nasaan yung dalawa ko pang kasama. Tawagin na lang natin silang Tin at Lia. Bago pa ako makaupo, biglang lumabas sa kwarto si Ellie. Hawak niya yung cellphone niya at tinatanong kami kung anong gusto naming pakinggang kanta. Para akong nagloading nung oras na yon. Wala pang 1 minuto nung makita ko siyang pumasok sa CR. At paglapit ko sa mesa, bigla siyang lumabas ng kwarto. Hindi malaki yung bahay nila, pero imposible din naman na makarating siya mula sa CR nila papasok sa kwarto niya nang hindi ko napapansin. Kaya ang unang tanong ko nun, dumating na ba yung ate ni Ellie? Sumagot naman sila ng hindi. Kaya napalingon ako sa gawin ng CR. Nakaramdam ako ng takot nun, lalo na nang makita ko na bukas yung pinto ng CR. Sinarili ko yon, hindi ko sinabi sa kanila. Naisip ko kasi, baka lalo lang magpakita yon kung pag-uusapan pa namin. Hindi na ako masyadong lumayo sa kanila. Kapag nasa lababo ko, kunwari magpapatulong ako sa ginagawa ko o ipapatikim ko yung niluluto ko para lang may isang malapit sa akin. Fast forward po. Nagliligpit na kami ng kinainan namin nung dumating yung ate ni Ellie. Binati niya muna kami, tapos tinanong niya si Ellie. "Oh, sabi mo 4 lang kayo. Pang-4 lang tuloy tong itinake out ko." Meaning, nakita din niya. Promise talaga, Boss Kira. Dama ko talaga na habang kumakain kami, hindi lang kami ang nasa loob ng bahay nila nun. Sa gilid ng mata ko, may nakikita akong maitim na anino o kung ano na naglalakad. Pero kapag titignan ko ng diretso, hindi ko naman nakikita. Hindi ko din ugali nun na magdasal bago kumain. Pero bago kami kumain nun, niyaya ko sila na magdasal muna. Hindi ko alam kung paano kong napigilan yung emosyon ko nun. Kung paano ko nasarili yung nakita at naramdaman ko nung gabing yun. Parang gusto ko na nga ding sabihin sa kanila yon noong dumating yung ate niya. At sabihin na hindi lang kaming 4 ang nandoon. Pero pinigilan ko pa rin talaga. So naglatag na kami sa sala nila ng hihigaan namin at nagbukas ng TV. Pinlano din naming mag-movie marathon. Nakipag-unahan talaga ako sa kanila sa gitna. Nung nakahiga na ako at patay na ang ilaw, parang bukas na bukas lahat ng senses ko. Hindi ako makapag-focus sa pinapanood namin. Palagi akong napapatitig sa isang parte ng bahay nila Ellie, kung saan pakiramdam ko may nakatingin sa amin. Ayokong tignan, pero hindi ko maiwasan. Totoo talaga, wala akong nakikita doon, pero ang bigat ng pakiramdam ng mga time na yon. Biglang nahirapan akong huminga. Naramdaman din ako ni Tin nun dahil sa kanya ako mas malapit. Tinanong niya ako kung okay lang daw ba ako. Umuo naman ako. Pinilit kong mag-focus sa pinapanood namin. Nung pati yung ulo ko ay bumibigat na, ipinikit ko na lang ang mga mata ko. Hindi ko na lang namalayan na nakatulog na pala ako nun. Hindi ko alam kung anong oras, pero bigla na lang din akong napadilat. Sobrang dilim na sa sala at tulog na yung mga katabi ko. Sobrang creepy that time. Napapikit na lang ulit ako. Pero grabe. Nandoon na naman yung feeling na may nakatingin sa akin mula doon sa partikular na part na yun ng bahay nila. Tumalikod ako doon para maiwasan kong mapatingin. Tapos nagtakip ako ng kumot sa muka at pinilit ko ng makatulog. Nakatulog din naman ako, pero bago ako nakatulog,
nakarinig pa ako ng mahihinang boses at pagtawag mula doon sa kung ano man yung nasa dilim. Kinabukasan, nasa mall na kami. Doon ko ikinuwento sa kanila yung nangyari nung gabi at yung nakita ko habang nagluluto kami. Hindi na masyadong nagulat si Ellie dahil alam na niya na meron daw talagang nanggagaya doon sa bahay nila. Pasalamat ba daw siya kasi akala niya walang nagparamdam sa amin. Yun pala, hindi lang ako nagsabi. Sabi ko naman, mas nakakatakot kasi ako kapag lahat kami takot na. Kaya sinarili ko na lang muna. Pero kwentong-kwento na talaga ako noong nasa bahay pa lang nila kami. Isang gabi lang naman kami doon. After namin maggala sa mall, ay nagkanya-kanya na din kami ng uwi sa mga sari-sarili naming bahay. Hanggang dito na lang po, Sir Kira. Salamat. Magandang gabi, Sir Kira. Ako nga pala si Ariel. Recently ko lang nakita yung YouTube channel mo. Naghahanap kasi ako ng inspirasyon para sa ginagawa kong comics. Then nakita ko nga yung nginig. Ang ganda po ng mga stories nyo, lalo na yung true to life. Nakaka-inspire lalo. Gusto ko lang sanang i-share yung weird experience ko 8 years ago, noong college ako. Lumaki ako sa probinsya. Quezon Province to be exact ang lugar namin. Isang bukid, puro taniman ng palay at taniman ng nyog. Magkakalayo ang kabahiyan kasi malalawak ang lupa ng mga tao doon. Normal lang ang antas ng aming pamumuhay. Seasonal lang ang harvest sa farm. Kasi wala kaming irigasyon. So kapag nag-dry season, hindi na kami nakakapagtanim. Sa mga panahong walang harvest, sa pag-aalaga ng baboy kami kumukuha ng panggastos. Mabilis mabenta sa probinsya namin ang mga biik. Madaming gustong mag-alaga. Minsan naman pinapalaki, tapos kakarnihin para ibenta sa palengke. Bakasyon noon, katatapos ko lang ng first year college noon. Pagka-bakasyon, nasa farm lang ako palagi, katulong ni mama at papa. Noon, medyo ayaw ko sa ginagawa ko. Kasi parang halos araw-araw na lang ba dito ko at ito na ang gagawin ko. Yun ang nasa isip ko noon. Siguro gusto ko din noon na magbakasyon at makapunta sa ibang lugar. Pero wala akong magagawa. Kailangan kong tumulong sa farm. Dalawa lang kasi kami ng kapatid ko at ako ang lalaki. Isang araw, napansin ni mama na kailangan ng pababahan yung isa naming inahing baboy. Inutusan ako ni mama na dalhin yung baboy sa kabilang barangay para mapababahan. Doon kasi sa kabilang barangay nakatira yung isang magbababoy na merong alagang barako o lalaking baboy. Para po sa hindi nakakaalam, yung term po na pababahan o pabarakuhan yung ipag-mate yung babaeng baboy sa lalaking baboy para mabuntis ito at magkaroon ng mga biik. Sana po hindi kayo naguluhan. So tanghaling tapat nun, pumunta ako sa kabilang barangay. Lakad at hila-hila sa tali yung alaga naming inahing baboy. Hindi naman ako nahirapan. Kasi sumusunod naman yung alaga naming baboy. Minsan nga nauuna pa itong maglakad sa akin. Walang sementadong daan sa amin noon. Noong mga panahon na yon, ang main road na daan ay gawa lang sa rough road. Mabato at maputik ang daan. Noong malapit na sa lugar, kinailangan kong lumihis ng daan mula sa main road.
kasi papasok na sa kabila yung bahay nila Aling Winnie. Yung may-ari ng malaking baboyan, doon nga sa kabilang barangay. Maliit lang yung daan papunta sa kanila. Human foot trail lang ito at diretso lang, walang lilikuan na ibang lugar. Diretsong kaliwa lang mula sa main road. So tinahak ko na yon. Medyo madamo yung paligid ng daan. Nagtataasan ng mga talahib at may mga mangilan-ngilang puno ng mangga at mga nyug doon. Siguro mga 10 minutes din ako naglakad papasok nang matanaw ko na yung bahay nila Aling Winnie. Sinalubong agad ako ng mga alaga nilang aso. Isang malaki yun at isang maliit. Tahulan sila na parang galit na galit. Ay putya, sabi ko sa sarili ko. Medyo may takot kasi ako sa aso. Nakalimutan kong magdala ng maliit na sanga ng kahoy. Pantaboy kung sakaling lumapit sa akin yung mga aso. Natakot din yung dala kong baboy at napatakbo ito pabalik ng konti kasi ang lakas talaga ng tahol ng mga aso. Sa amin kasi sa probinsya, hindi tinatali yung mga aso. Malaya lang silang nakakapag-gala-gala sa buong lugar. Napansin ko noon na tila walang tao sa bahay nila Aling Winnie kasi walang nagbubukas ng pinto. Sa lakas ba naman ng kahol ng mga aso nila, imposibleng hindi nila yon marinig. Tumawag ako ng tao po, pero wala talagang nagbubukas ng pinto. Tapos naalala ko yung bili ni Mama na maaari ngang wala sa bahay nila si Aling Winnie. Nagkausap na kasi sila Mama noong isang araw. Na kapag wala sila sa kanilang bahay, ay itali na lang daw yung baboy doon sa puno ng mangga sa harapan ng bahay nila. So ganun na nga yung ginawa ko. Nilubayan na din ako ng mga aso at tumigil na sila sa pagtahol. Matapos yon, ay naglakad na ako palayo papunta sa likod bahay. Siguro pumunta sa bayan sila Aling Winnie para bumili ng feeds para sa mga alaga nilang baboy. So iniwan ko na yung baboy namin na nakatali sa puno ng mangga sa harap ng bahay nila. Naglakad na ako pauwi. Mga ilang minuto na akong naglalakad noon, pabalik sa main road, nang bigla akong mapahinto. Kasi bigla na lang akong minatanaw na bahay sa unahan. Sabi ko, teka, kaninong bahay yun? Hindi ko naman kako naaalalang may nadaanan akong bahay kanina noong papunta ako sa bahay nila Aling Winnie. Lumapit ako sa bahay kasi along the way naman ito. As in kapag tinuloy ko yung paglalakad ko, papunta talaga yon sa bahay na yon. Nagulat ako kasi may mga aso na naman, tumatahol at pasugod sa akin. Hindi ako natakot dahil sinusugod ako ng aso. Natakot ako kasi pamilyar yung aso. Yun yung mga aso sa bahay nila Aling Winnie. Tinignan ko yung bahay. Pamilyar. Yung pintura at yung mga halaman sa bakod. Tinignan ko yung kabilang side ng bahay na yon. At doon na nagtayuan yung mga balahibo ko. Kasi yung bahay na yon, yun din mismo yung bahay nila Aling Winnie. At nandoon yung baboy namin sa harap ng bahay nila sa ilalim ng mangga. Kumbaga, parang umikot lang ako. Yun palang natatanaw ko sa unahan ng daan ay bahay nila Aling Winnie. Yung likuran ng bahay nila. Parang umikot lang ako. Hindi ko malaman nun sa sarili ko kung ano ba talagang nangyayari. So lumayo ako sa bahay kasi baka makagat ako ng aso. Sinubukan ko ulit maglakad palayo sa bahay nila, pabalik sa main road. Kinakabahan na ako nun. Sinampal-sampal ko ng konti yung sarili ko. Para kasing naliligaw ako. Diretsong lakad lang pabalik sa main road, papalayo sa bahay at sa mga aso nila Aling Winnie. Maya-maya pa, nandoon na naman sa unahan ko yung bahay.
nasa likuran na naman ako ng bahay nila Aling Winnie. Yung mga aso, yung bakod, at yung pintura ng bahay na yon, iyon pa rin yung nakikita ko. Nung mga oras na yon, kabadong-kabado na talaga ako. Pinagpapawisan ako ng malamig dahil sa takot. Medyo napapaluha na din ako sa sobrang kaba. Hindi ko lubos maisip na totoo pala yung mga ganong bagay. Medyo patakbo na akong lumayo sa bahay na yon. Tapos naisipan kong wag na lang sundan yung daan. Sumuot ako sa mga damuhan. Hindi ko sinunod yung daang tao. Tinaha ko pa din yung straight pabalik sa main road. Pero yun nga, hindi na lang ako dumaan doon sa mismong daan ng tao. Kahit magkahiwa-hiwa ako sa matatalas na dahon ng talahib, okay lang. Basta makabalik na ako sa main road. At iyon na nga, mga ilang minuto lang ang nakalipas, nakita ko na din yung main road at nakauwi na ako sa amin. Pagdating ko sa bahay, tinanong ako ni Mama, bakit daw ang tagal-tagal kong makabalik? Nagdahilan na lang ako nun. Naghanap pa ako ng gagamba sa daan na isa ding libangan sa amin nun, kaya ako natagalan kako. Nahiya kasi akong ikwento kay Mama yung totoong nangyari. Baka pagtawanan lang ako o sabihin na nagsisinungaling ako sa kanila. Hindi ko alam kung namalik mata o naligaw ba talaga ako nung mga oras na yon. Pero hindi ko talaga makakalimutan yung karanasan kong yon. Ito lamang po, Boss Kira. Sana ay ma-feature ito sa channel mo. More power po sa iyo at sa iyong team. Salamat po ulit. Hello po, boss. Ako nga pala yung sumulat sa iyo noon. 4 na taon na ang nakakaraan. Yung kwento na number 43. I-share ko lang ang isa ko pang karanasan noong mga taong 2011. Nangungupahan kami noon sa isang bahay naman sa Tandang Sora QC. Meron maliit na simbahan at basketball court sa tabi ng paupahan na yon, kung saan nagdadaos ng burol yung mga residente doon. Unang gabi ng pagtira namin sa nasabing bahay, nagising ako ng madaling araw. Nakailaw yung cellphone ko sa tabi ko at may mensahe na hindi ko pa nababasa. Ang ipinagtataka ko, nakabukas na yung mensahe. Pero yung oras ay parehas ng oras ng paggising ko. Hindi ko naman binubuksan yung mensahe kasi nga tulog ako. Pagtingin ko sa may paanan ko sa may higaan, may nakita akong babaeng nakaupo. Kulot ang buhok, nakadilat ng malaki ang mga mata niya at nakatingin sa cellphone ko. Nakaputi siyang damit na parang sa pelikula ng mga horror. Pero yung mukha niya ay tandang-tanda ko pa rin hanggang ngayon. Mukha siyang totoong tao talaga na nakakasalubong mo lang sa daan. Binuksan ko agad yung ilaw at wala namang tao maliban sa akin. Mga ilang linggo ang nakaraan, nakitulog sa akin ang ex-girlfriend ko sa kwarto. At siya naman ang pinagpakitaan nun. Meron daw batang nakaupo sa tabi ng TV na naka-Sunday dress. At para daw nilalaro nito ang mga paa niya na parang nakasakay sa swing. Ginigising daw niya ako. Pero nagsalita lang daw ako ng, "Sino yung kaluluwa?" Sabay tulog pa rin daw ako. Nang nagising ako ng tuluyan, sinabi ko sa kanya na wala naman akong naaalalang nagsalita ako ng ganon. Simula nun, hindi na rin ako natulog ng nakapatay ang ilaw sa kwarto kong yon.
Hanggang sa umalis na kami at nakabili ng sariling tahanan. Ang bahay ko nga pala na yun ay nasa Emerald Street. Salamat sa pag-narrate ng una kong kwento noong 2021. Sana ay maisali mo rin ito. Sumakabilang buhay na rin pala yung aso ko na si Yuri Boy na pinashoutout ko sa iyo noon. Run in paradise, Yuri Boy. Magandang gabi, Boss Kira. Tawagin mo na lang akong Grom. Silent listener mo ako. Sa totoo nga, pampatulog ko yung mga narration mo. Gusto ko lang i-share itong karanasan ko. 3 years ago na nung mangyari to. Pero ito kasi yung first experience ko. Kaya unforgettable to para sa akin. So eto na nga. Kasagsagan ng kaadikan ko nun sa Dota nung mangyari to. 8 PM nung nagpaalam ako sa mama ko para pumunta sa computer shop. Maayos naman akong nakarating sa computer shop. Then nakala ko, naiwan ko yung cellphone ko sa bahay. Pero nagulat ako nung biglang may nag-vibrate sa bandang puwetan ko. Medyo malalim kasi yung bulsa ko nun. Kaya siguro hindi ko napansin na baka nabulsa ko lang yung cellphone ko. Pagtingin ko sa cellphone, si Papa tumatawag. Pinapauwi ako. Medyo galit kasi wala nga daw siya ngayon sa bahay tapos umalis pa ako. Nung mga araw na yon, umalis sila para mag-IG. Kaya 1 week siyang wala sa bahay namin. So ayun nga, no choice ako kundi umuwi. Kaya kahit hindi pa tapos yung game, napa-out na ako sa pwesto kong computer. By the way, summer po ito nangyari. So habang naglalakad ako pa uwi sa amin, medyo mainit at pinagpapawisan ako. Alam niyo naman dito sa Pinas, kahit gabi na, papawisan ka pa rin talaga. Hindi ako dumaan sa main road kasi medyo malayo. Kaya sa bukid na ako dumaan para shortcut sa amin. Bale ang kalaban ko lang naman sa pagdaan ko sa bukid, mga aso lang naman. Kaya okay lang, tatahol lang naman sila eh. So yun nga, habang naglalakad ako at medyo pinagpapawisan na, nagsimula na nga yung mga buwisit na aso. Ang sakit sa tenga ng tahol nila. Paglampas ko sa mga aso na yon, sakto ding paglampas ko sa poste ng ilaw. Doon na nagsimula lahat. Pagpasok ko sa bukid, sinalubong ako ng napakalakas na hangin. Sabi ko pa, goods, kahit papano, pampawi sa init. Tapos napalingon ako sa may kanan ko. May nakita kasi akong usok. Pagtingin ko, may pinagsunugan nga. Tapos sa tabi ng pinagsunugan na yon, mayroong pinagkumpol ng mga talahib. Parang mga pinagtalian ng tali ng kambing. Yun yung akala ko nung una. Pero nung tignan kong mabuti, habang lumalakad ako, ay para itong kung ano na sumusunod ang tingin sa akin. Tapos, paglampas ko sa isang pilapil, nakita ko na naman yung talahib na pinagtalian ng lubid. Pero sa pagkakataon na to, literal na meron na akong nakitang figurang kulay itim doon. At sumusunod yun ng tingin sa akin. Pati yung pagharap ng katawan niya, sumusunod habang naglalakad ako. Sa mga hindi po nakakaalam ng pilapil, Sir Kira, yun po yung pagitan ng mga tanim ng palay. Yung bako sa gitna na naghahati sa mga taniman. Kinabahan na ako nun, pero hindi pa naman ganun kalala. Ang nagpalala sa takot ko ay nung mapansin ko na yung anino ay 3. Maiintindihan ko pa sana na ganun. Kasi dahil nga sa ilaw ng poste. Ang kaso kasi yung isa kong anino
ay hindi sumasabay sa paghakbang ko at nakahiwalay ito sa akin. Pinagpawisan ako ng malamig nun. Pakiramdam ko maiihi ako sa takot. Dinerecho ko lang yung tingin ko para sana deadmahin ko na lang yung kung ano man yung nakikita ko. Pero nararamdaman ko sa batok ko na parang may pumatong. Nagtaasan lahat ng balahibo ko nun. Gusto kong tumakbo pero hindi ko magawa. Hanggang sa makalabas na ako sa bukid, pakiramdam ko sinusundan pa rin ako. Pero paglagpas ko sa kawayanan na maliit, doon na siya nawala. Pero yung kilabot, kaba at takot na naramdaman ko ay damang-dama ko pa rin. Ikinuwento ko yun kay mama. Ang sabi niya sa akin, magdadasal daw ako pag ganun. Nung gabing yun, hinintay ko talagang matulog si mama. Tapos tumabi ako sa kanya. Grabe yun. Para akong itik na iniahon sa tubig mula sa matagal na pagkakalublob. May isi-share pa ako, Sir Kira. Sana ma-narrate mo to. God bless and stay safe. Salamat ulit sa pag-feature ng stories ko. Masaya palang malaman na napapakinggan siya. Anyway, eto na siguro ang pinaka nakakatakot na karanasan ko sa tanang buhay ko. Siguro mga 2007 yon. Namatay yung kapitbahay namin dahil sa liver cirrhosis. Immediate death dahil hindi siya napagamot. Nung huling araw ng burol niya, nung mismong araw ng libing, lahat abala, maraming tao. Inutusan ako ng nanay ko na i-comfort yung asawa ng namatay. Since kababata namin yung mga anak nila at bilang masunurin ako, ay inakbayan ko si tita habang walang tigil sa kakaiyak. Habang nakatingin lang siya dun sa kabaong at tinatanaw yung asawa niya. Dahil nga dun sa pamahiin na bawal magbagsak ng luha sa kabaong. Siguro kulang-kulang 1 oras din akong nakatayo doon kasama niya. Hanggang sa nag-start na yung misa. So ayun nga, natapos na lahat. Nailibing na. Uwian na. So normal na araw lang. Tuloy ang buhay. Gabi na yon, nanonood kami ng TV sa sala nila mama. Para ma-imagine nyo po, yung sala namin, ang harap ay garahe. Matatanaw yung garahe mula sa loob kasi may bintana siya at katabi nun yung main door. At yung dalawang yon, ako ang unang makakakita kung may parating bang tao. Yung sa garahe namin ay dead end na yon kasi may kwarto doon. So ito na. Sabi ni mama, tignan-tignan ko daw kung dadating yung tito ko kasi kakausapin siya. 11 PM na yun. Maya-maya, may nakita akong dumaan sa garahe. Nakaputing long sleeve ito at walang ulo. Hindi ko kita. Sabi ko, ayan na si tito. Sabi ni mama, buksan ko na raw yung screen door. Sabi ko sa kanya bukas yun. Pero ilang minuto pa yung dumaan. Walang pumapasok sa bahay. Walang nagbubukas ng pinto. Tahimik. As in, walang nakapagsalita. Nagtanong na si mama. Nasaan na daw si tito? Sabi ko, dumiretso ma eh. Sabi ni mama, paanong didiretso? Pader na yan. Kinilabutan kami nun. Kinabukasan, habang nag-aagahan kami nun, napagkwentuhan namin yon. Naisip namin na baka
Yun yung kapitbahay namin. At baka nagpapasalamat lang sa mga naitulong namin sa pamilya niya habang nakaburol siya sa bahay nila na isang malaking dagok sa buhay nila. Ang tagal na nun, pero pag naiisip at napapag-usapan namin, parang kahapon lang nangyari. Hi Sir Kira, kumusta po? Sana magtuloy-tuloy na po yung upload nyo. Silent listener nyo po ako from Laguna. Tawagin nyo na lang po akong Ira. 3rd year college student na po ako ngayon. Yung kwento ko po ay karanasan naming buong pamilya dito sa bahay na nilipatan namin. Last month, lumipat kami ng apartment na mas malapit sa school ko, na magiging school na rin ng kapatid ko ngayong susunod na pasukan. Tawagin niyo na lang po siyang Aimee. Pagkatapos ng ilang pagdadalawang isip ni Mama, nakapag-decide na siya na umalis na sa dati naming apartment dahil mas malaki na ang magiging gastos niya sa pamasahin naming magkapatid na magka-college na rin. Mas malaki yung nilipatan namin dahil may 2 kwarto yon, hindi tulad noon na 1 kwarto lang. Magkasama kaming magkapatid sa isang kwarto. At sa kabila naman, si Mama. OFW kasi si Papa, na bihira namang makauwi sa amin. So ito na nga po ang kwento. Bago magbakasyon, nakapag-umpisa kaming magkapatid ng pagkakakitaan. Nag-online selling kami ng ukay. Selection kami sa mga ukay shop na malapit sa amin. Lilinisin at ibebenta namin online. Nitong papasok ang summer, nag-start kaming magbenta ng ice cream sandwich. Nagpapa-order na ako bago umuwi. Tapos kinabukasan, dala ko na yung mga order nila. Kami din ng kapatid ko ang gumagawa nun. Minsan tumutulong si Mama pagkakagaling niya sa trabaho. Pagkakagaling sa school, gagawa agad kami para siguradong matigas ang mga ice cream kinabukasan. Tapos saka naman kami gagawa ng schoolworks namin. Ganyan yung naging cycle naming magkapatid pagkalipat namin sa apartment. 2 weeks na yata kaming nakatira dito nun, nung minsang makapagkwentuhan kaming magkapatid. Tanong pa nga yung una niyang ibinungad sa akin. Sabi niya, "Te, wala ka bang napapansing kakaiba dito sa bahay?" Bilang 2 linggo na nga kaming nakatira nun, sinagot ko siya agad ng meron. May isang beses kasi, umaga nun. Ang una kong ginawa, i-chinek ko yung mga ice cream sandwich na ginawa namin. At kung matigas na, ay pwede nang ibalot sa foil. So habang nagbabalot, nakita ko siya. Si Aimee. Lumabas ng kwarto at dumiretso ng CR. Nasa lamesa ako noon, nakaharap sa CR. Hinintay ko siyang lumabas doon kasi siguradong tutulungan niya akong magbalot. Siyempre kailangan mabilis naming maibalot yon para maibalik din agad sa ref at mapatigas palalo bago ako pumasok sa school. Pero hanggang sa nakaramdam na lang ako ng pagkaihi ay hindi pa rin siya lumalabas. So sumigaw na ako. Yung saktong sigaw lang para madinig niya ako sa loob ng CR. Sabi ko, bilisan niya kasi naiihi na ako. Namimilipit na ako nun habang nagbabalot. Kaya ibinalik ko na muna sa ref yung mga hindi ko pa nababalot. At inayos ko na din sa loob ng ref yung mga nabalot ko na. Pero hindi pa rin talaga siya lumalabas. Lumapit na ako para sana kumatok. Pero biglang lumabas ng kwarto si Aimee at tinanong kung tinatawag ko daw ba siya. Pagkatapos kong magkwento, sabi niya, oo nga daw, naalala niya yon. At takang-taka daw siya sa akin.
Pero nung araw din na yun mismo, nakita din niya ang sarili niya. Nakaalis na daw ako noon papasok ng school. Tapos siya, nag-aayos na ng sarili niya. Naka-PE uniform daw siya noon at nakasapatos. Naghihintay na lang din siya ng oras bago umalis. Nandun daw siya noon sa loob ng kwarto ni mama kasi naka-aircon si mama sa loob. At nung magpaalam siya, ay saka pa lang siya lumabas. Nadaanan niya yung kwarto namin. Nakabukas yung pinto nun. Nakita daw niya yung sarili niya na nandoon sa loob ng kwarto. Nakaupo sa kama, nakayuko, at nagtatali ng sintas ng sapatos. Sa sobrang takot daw niya, ay kumaripas siya ng takbo. Hindi niya na naisip na magsabi kay mama kasi natutulog. Buti na nga lang daw at nagawa pa niyang ilak yung pinto ng bahay namin bago siya umalis papasok ng school. Sa takot naming pareho, doon kami sa kwarto ni mama natulog nung gabing yon. Iniisip namin kung sasabihin ba namin kay mama yung nararamdaman namin na yon. Pero hindi pa din kami nakakapag-decide. Hindi naman din kasi araw-araw may nagpaparamdam. Pero mukhang hindi na mawawala. May isang beses pa kasi na nasa trabaho nun si mama. Tapos nag-deliver naman ng tinda namin si Amy. Kaya ako lang mag-isa ang naiwan sa bahay. Naliligo ako nun. Tapos may paulit-ulit na kumakatok sa pinto ng banyo. Una kong naisip nun na imposibleng si mama. Dahil gabi pa yun makakauwi. Pero imposible din namang si Amy. Kasi kakaalis lang niya ng bahay. Since dala ko ang cellphone sa loob ng CR, nag-message agad ako sa kanya na bilisan niya nang umuwi. Sinabi ko din naman agad yung dahilan. Pero dahil natatakot na daw siya, hindi siya agad pumasok. Buti na lang din, bukas yung TV namin nun. Kaya ang ginawa niya, kumunek siya sa TV namin mula sa cellphone niya. Tapos nag-YouTube siya at nag-play ng Christian songs. Nung tumigil na sa pagkatok yung nasa labas, nag-message na din ako sa kanya na okay na. Tapos lumabas na din ako sa CR. Hindi namin malaman kung paanong natawa pa kami kahit na nakakatakot yung nangyari. Hindi din namin alam kung dahil ba sa Christian song kung kaya tumigil yung pagkatok sa pinto. Basta simula din nun, araw-araw na kaming nagpapatugtog ng Christian songs. Hindi nawala yung mga paramdam. Kahit hanggang ngayon meron pa rin. Pero mukhang unti-unti na kaming nasasanay na magkapatid. Si mama, ewan namin kung may nararamdaman ba siyang kakaiba o wala. Pero hindi na din namin sinabi sa kanya. Hanggang dito na lang po, Sir Kira. Sana ma-enjoy ng mga tagapakinig ninyo ito. Salamat.